Congressman, good morning. Si Director Joshua. Alright mga kaibigan, ito po ang ating mahal na Yorme. Dito po tayo ngayon sa may Manila North Cemetery. At papasinayan natin, mag-ano naman tayo dito ng bagong proyekto naman. Natatayo ng lungsod ng Manila mga kaibigan. Oh. Yorme, morning. Morning. Ay, Vice, morning. Mga minamahal ko pong kapwa ko, Batang Maynila, kapiling na po natin ang ating minamahal na alkalde. Palakpakan po natin, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Ganda lang ito yung bagong tapos sa fiesta. Ganda lang ito yung bagong tapos sa fiesta. Vice Mayor Chi Atienza. Papaiwan ko. Hirap na ako. Ready lang ako. Ay, sabi nila. Hirap na ako. Hirap akong pangasin. Mga kaibigan, ito may tamira na litso, no? Ang ano na yun? Lapit sa'yo po, hindi na. Hindi na kanito. Sabi naman po, ay musik ito. Okay lang. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng pamahalaang lungsod ng Maynila,
Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa presensya po ng bawat isa para sa isa na namang makasaysayang araw, ang groundbreaking ceremony ng Manila DRRMO Flood Monitoring Command Center. Ang Flood Monitoring Command Center ay magsisilbing sentro ng real-time monitoring, mabilis na koordinasyon at agarang pagtugon sa mga sakuna. Isang mahalagang hakbang tungo sa mga mas handa, mas ligtas at mas matatag na lungsod ng Maynila. Ang proyektong ito ay patunay na patuloy na pangako ng ating lungsod na pangalagaan ang buhay, ari-arian at kinabukasan ng bawat Manilenyo, lalo na sa harap ng mga hamon ng pagbaha at iba pang kalamidad. Sa ating pagsisimula, tayo po ay tumayo para sa ating pambansang awit, kasunod ang isang maikling panalangin at ang awit ng Maynila. Kasama rin po natin ang ating mga department heads at man from Zone 1 hanggang 111. At sa pagkakataon pong ito upang ibigay ang kanyang pambungad na panalangin, napakagaling na alkalde si Yorme Isko Moreno Dumagoso, si Director Arnel Angeles, si Director Daniel Tan at ang ating City Engineer Andres. Sa lahat ng mga konsehal na narito ngayon, lahat ng mga chairman na nakikita ko, halo-halo mga distrito, magandang umaga sa inyo lahat. Alam nyo, nakakatuwa at masarap sumuporta sa isang alkalde na ang bisyon para sa ating lungsod ay gawin tayo parang Singapore balang araw. At nagulat ako nung nakita ko ang design ng ating magiging DRRMO Flood Monitoring Command Center. Parang kahit papaano, matitikman natin ang konting Singapore dito sa Maynila. Kaya palakpakan natin ang ating alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Alam nyo, bilang vice-alkalde ninyo, ina ng City Council, makakaasa po kayo na dahil naniniwala po ako sa direksyon ng administrasyong to, kasama ng ating mga councilors, buong buo po namin susuportahan si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Dahil alam ko po na ang suporta namin na buong ibibigay sa kanya ay suporta po namin sa inyo. Dahil alam namin at may tiwala kami na ang trajectory at ang gusto niyang mangyari for 9 years or 10 years na sinasabi niya na tatayuan niya tayo, naniniwala ako na unti-unti talaga may tataas natin ang antas ng pamumuhay ng bawat Manilenyo at tatangos ang ilong natin na tayo mga Manilenyo. At naniniwala rin ako na makakamtan natin na maging parang Singapore balang araw. Anyway, nandito ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala niyo na. Pero, ang akin, base sa nakita ko sa aming pagtatrabaho magkasama ng ilang buwan, nakita ko na meron siyang isang salita at meron siyang isang puso na talagang tatayuan niya ang mga Manilenyo. Kaya alam ko, maari tayong yumabang na nasa atin ang pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Kaya hindi ko na po hahabaan ang sasabihin ko dahil alam ko namang kilala niyo na si Yorme. Kaya palakpakan natin ang ating pinakamamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat. Palakpakan natin ang ating Vice Mayor Chi Atienza. At ang ating mga konsyal ng Tercera Distrito, Pa Pogoso, Miley Atienza, Karen Albarbar, sila po nandito at nakikisa. At ang ating mga barangay chairman sa 3rd District at buong Maynila na dumako pa rito, ang lalayo. May Tondo, Santa Mesa, San Andre. Kumpleto na rito halos lahat. Welcome po kayo sa 3rd District of Manila. Mga kagawad, Secretary Treasurer at special mention yung mga XO. Mga balagong sa gabi. Yan talaga mga katulong natin na bigay ng tulong
action sa mga or what you call peligro de ora ng ating barangay. Dito po tayo ngayong umaga. Nagsasama-sama tayo upang patuloy na inahanda ang ating syudad sa mga hamon ng nagdaan. Katulad halimbawa ng matinding pagbaha. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Metro Manila. This facility will empower our people to have a proper data, or what you call data management and monitoring of flood water going around our city, riverside, and creekside. And this facility may, particular to, may save lives with accurate data, timely action, and information. I think we may save lives and property during challenging, not years, but every year of our life. Kasi every year may bagyo. Kaya minabuti namin, ano ba ang pwedeng gawin ng pamahalang lungsod o ng lokal na pamahalaan sa suliranin ng flood control while the national government is addressing it now? Ano yung mga bagay naman na pwedeng gawin ng bawat lokal na pamahalaan upang maging bahagi ng solusyon? Hindi para ituro ang daliri kung kani-kaninong mukha, but to act on the matter, to help its citizens or constituents. Here we are today. Whether nature o pagtatanim ng mga halaman sa ating kapaligiran, whether technology, whether facility, and of course, our human resources in the city of Manila. Kaya pumanatag kayo, hindi lang tayo sa teknolohiya at mga halaman o nature. Humahanap ng tulong upang maging bahagi ng solusyon, bagkos pinalalakas din natin ang kasanayan ng ating mga bahagi ng pamahalaan, partikular na ang ating human resources. With the facility above of this building, we may have more data analytics, measuring problem, projecting plan, and cushioning or create action plan to cushion masamang magiging epekto ng isang hamon sa ating pamayanan. So, yan po ay mga paghahanda o mga gamit na in my own little way that I acquired going to school and places across the globe and begging whatever we can adopt in our community. This is where they started. With the right data, you can create right action plan. Hindi na to yung alam yung pupunta ka sa Pokyaps, upo ka doon sa isang lamesa, tawa ka ng bolang bilog. Bolang bilog, huwag tutulog-tulog, ba, baby, bobu. Nanonood kayo nung araw. Hindi na natin kailangang hulaan. Our leaders in the respective agency will have enough tools na ibagay naman sa limited resources natin and efficiently confronting our recurring yearly problem. And it's all about saving a life. Lives better
But every life, every person, every human being that we may and can save is one success. Or kumbaga sa shout out sa mga naglalaro sa lupa, may tarya, may guhit ka. Tingin ko yun po ay isang katagumpayan ng sino mang pamal. Pangalawa, as you all know, pare-pareho naman tayo halos lahat dito. Hindi naman magkakaibang lugar natin, kaya very unique ang Maynila. Isa sa malaking suliranin ng mga barangay. Kayo to, you know this very well, is yung mahirap nating nasasakupan na may 1 por 2 metro kwadrado na tirahan. O nakikipisan lang. 3, 4 sila sa pamilya. Higaan, chichaan, etsasan, kusina, at yun na yung buong bahay. Like katulad ng bahay. Isa sa nagiging suliranin ng mga barangay, walang maburulan. Sa eskinita na lang, o sa labas ng barangay hall, o minsan sa barangay hall. Yung iba naman maswerte, magaganda ang mga barangay hall, medyo malalaki. At yung ibang barangay naman, nagpapagawa pa ng chapel. But 896 barangays, just imagine, all over the city. Talagang minsan sumasakit ang ulo ni Kagawad, ni chairman, pag nilalapitan sila, saan po namin ibuburo? O kaya kung minsan sa eskinita. Kaya, I think yung iba sa inyo na-experience na. Patay na. Inililigtas pa. Pag may sunog. Binubuhat yung patay, baka matus ka eh. O yung experience ko sa Damka, mga taga Santa Mesa. Pinasok ng tubig yung Damka. Walang makapasok na pamalan. And I've showed them how to do it. Ewan ko kung nakita nyo yung litrato na yun about 7-10 years ago. We went inside in the middle of Damka kasi pumasok na yung what you call San Juan River. Pumasok na. Ano ho yung tabo eh. Parang planggana ho yung Damka eh. Pagpasok ng tubig nun, tatagal po. May burol. Buti naman yung kabahong lumulutang sa baha. But, you know, it may sound fun and come to think of it in hindsight, ang hirap talaga maging mahirap. Sa totoo lang. Yun naman inire-request ng mga taong bayan. To address such possible incident. Now, the poor people, ang mga mahihirap nating mga taga-lungsod, ay magkakaroon na ng fully air-conditioned public burulan sa tabi ng sementeryo. Sa lahat ng pamilya, sa future, magdala kayo ng jacket. Giginawin yung bangkay dito. Opo, we opted to, inisip namin na tugunan yung kahilingan ng mga may hirap nating kababayan at yung inire-request ng mga barangay official na kumare magkaroon na ng sentro na burulan. Walang tosgas. Dadali nyo lang yung bangkay nyo sa kasarili nyo. O pagkayari, mamimili na kayo. Dalawa titira sa inyo. Apoy o uod. Dalawa lang. Isang kembot mo lang. Lilibing mo na todits. O gusto mo naman, iuwi yung isang kultura na maiuwi mo yung ash or abo. Isang kembot lang. Isang apat lang.
nasa Libya. So there will be a public chapel dedicated to, particular to, the poor people or families in Manila. Dahil kahit mahirap ka't patay ka na, we, the government, must give back dignity. Kailangan maibalik natin ang dignidad sa labi ng mga kapwa natin Manileño. Mano pa yung mga bangkay na nakikita natin na tumimbang na lang sa kalsada, hindi dahil sila pinatay, kundi sila yung mga pakalat-kalat na isang araw, bumigay na lang ang kanilang katawan. Always give dignity to human being. Oh. Pangatlo, isa sa malaking problema ng mga mahihirap nating kababayan, yung unclaimed body. Umabot tayo sa sitwasyon ng pag-upo ko, nakakita ko mga kusyal, nakakita ko ng tapa. Eh halos kulay tapa na yung bangkay. Just imagine that it's you. Nobody claimed. And you're just being stored na nakasako, nakatela. I mean, one, yung sanidad for the living person, but the dignity sa buhay ng tao o sa labi, kahit bangkayan, may dangal yan. And for the first time, this facility also will build a coroner's office where yung mga labi na matagal na tatenga ay maaalagaan ng inyong pamahalang lungsod sa isang maayos, tama na pasilidad. So, mga kababayan, patuloy kong binibinig sa mga manonood ang inyong mga kahilingan na sana ay merong ganito, sana ay merong ganyan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng sana ninyo, tutuparin ko, ay sala lang ang problema. Chapi na lang ang problema. Pero we will do our best in our own little way. In the speed of light, always mabilis ang kilos. Mabilis ang pagpaplano, technical, mabilis implement, mabilis maganap ng kakayanan. So that's why I invited you today to go and send the message for your fellow chairman all over the city that soon, in a year time, meron ng pasilidad sa hihingi sa inyo na tulong. At yung mga halos linggo-linggo o buwan-buwan yung suliranin bilang barangay official is now being addressed by your city government. And the request of our people na magkaroon ng disenteng burulan. Ano ito? Sino nakapunta sa PAS? PAS, funeral. Nakapunta na kayo. O, yung mga, ano yung burol, yung online. Anong company yun? St. Peter. Sino gusto pumunta? Hindi, kasi baka hindi nyo nabivisualize eh. At that level, mahirap ka pamilya, will have the best last days, at the very least that we can do to their loved ones. Nakapiling. So yan ang commitment namin sir. And go, spread the word that in the near future, one way or another, it may have your consideration. So today, maraming salamat sa inyo. Sino ba may birthday ngayon, January?
May birthday sa inyo? Magkikita tayo mamaya. Maya-maya. Kasi hindi tumama yung January last year eh. July ako nag-mayor eh. But we'll continue. So, sa mga may birthday, lakasan nyo ang loob nyo. Madamihin nyo pa yan. Because I want you to see. I want you to be part. Gusto ko yung makita at maging bahagi kayo. Unti-unti na pagbangon ng lungsod. Because I know deep inside you, in the beginning, you really wanted to serve your people. And together, we can serve them better. Kaya sa may mga birthday, pakapi kayo. Happy birthday to you. Maraming salamat. Sana huwag kayo magsawa na tugunan ang aking panyaya. Dahil kumanatag kayo, mga Batang Maynila, mga barangay official na nandito. Baka linggo-linggo tayo magkita ngayon. Yes. Everything that we have planned before and that we have planned for growth of the city will happen and start happening in 2026. We will. So, I want you to be part of those things. Witness it from the ground up. Pipilitin natin mag-inam upang ikalugod naman ng mga nagbabayad ng buwis na ang pananalapi na kanilang inintrega, ipinagkatagwala sa pamalang lungsod ay maibalik sa kanila through many forms of services for immediate, mid, and long-term needs of our people. So maraming salamat sa oras ninyo at pagpalain nawa kayo ng kung may kapal at pagpalain lahat ng ating mga kababayan sa lungsod ng malusog na pangangatawan. Magandang umaga, Manila!